Behind that success, ano naman yung mga challenges na pinagdaanan mo? Nako, sobrang daming challenges, di ba? Kung isa-isayin ko, medyo... Baka mag-iyakan lang tayo dito. Ano yung pinaka, parang siguro, hindi mo makakalimutang challenge na dumaan sa... Actually, yung mga naranasan kong hirap nung bata ko, sa iba siguro, tingin nila sobrang laking challenges yun. Pero ako, dahil nga, parang dumaan lang ako sa normal lang. Hindi siya ganun katindi ang nangyari sa akin. Ang medyo malaking challenges, nung nandoon ako sa peak ng career ko, kasi nagnenegosyo ko, at the same time, VP ako ng isang company, bigla akong may nang-scam sa akin. Bigla akong bumagsak. So may nanloko sa akin and napakatagal bago ko matanggap at hindi ko yun sinasabi kahit kanino. So isang taon yon na ang ginawa ko, lumipat kami ng Cavite para hindi maramdaman ng mga anak ko na may pagbabago sa lifestyle nila. Although paglipat namin ng Cavite, doon ako, sinabi ko sa kanila, o kaya tayo lumipat kasi nawalan na ako ng money. Medyo may kalakihang halaga, pero hindi naman ako papayag na, yan dito na lang, naiiyak ka gabi-gabi, at yung bigla ka maalimpungatan, anong mangyayari sa mga anak ko, hindi ako papayag na gano'n. Kaya in just 1 year, nakabangon ka agad ako. Ano yung ginawa mo para mo-overcome yung challenge na dumaan? Kung gumagawa ba ako ng times 5 ng effort ko, times 10 ko, para lang tuloy-tuloy lang maponduhan yung mga dapat kong ponduhan. Kasi sobrang hirap. Yung na-scam sa akin, ano yun cash flow ko yan Yan ang pang-ikot ko sa negosyo. Isinugal mo sa diba? kanila. Tapos biglang, kung sino pa yung tama pagkakatiwalaan dahil kinaibigan ka, yun pa pala yung mag-betray ng trust mo. So, dun ako natuto ngayon na, okay, instead na ibigay ko sa ibang tao yung pagpapalago ng extra money na meron tayo, sa akin na lang. Ako na bahala. Ikaw na yung nag-risk sa sarili mong negosyo. Yes. At least alam ko kung paano ko paikutin yung negosyo. Yun, sobrang hirap nun. Literal. Parang gabi-gabi, hindi ko masabi sa asawa ko, umiiyak ako. Lumulod ako, Lord, anong bang dapat kong gawin? And, nung pandemic. Nangyari siya pandemic? Hindi, iba pa yun. Nangyari ako yun 2016, 2017 na ulit-ulit. 2018 nag-pray na ako, Lord, tama na po. Ayoko na, hindi na kaya. Noong 2020, iba namang klase yun. Nag-open ako ng 2 business, salon and aesthetic clinic. March 2 ang aming opening. Ano nangyari? March 16, pandemic na. Lockdown na. So, bawal yung mga salon, bawal aesthetic clinic, bongga pa yung renovate parang lahat. Gusto mo maka-bounce back. Biglang nawala. So, nawala yun. Tapon na yung 2 branch na yun. Although may nagsasabi sa akin kung gusto ko pa raw ulitin, pahinga muna ako. Focus ako sa IGO. Yes, focus sa talagang na-produce ng sa services na meron kami. And nakita ko talagang palaki ng palaki ang IGO. Yes. Ngayon, no? Kailan lang, di ba? Nag-open kami ng pang 7 branch namin, yung IGO Makati. Congratulations, Thank you, 7 branch na. And next month, mag-open kami ng IGO Cabanatuan, saka IGO Pampanga, and IGO Davao. So, sunod-sunod yung 1 month apart lang siya. Grabe. Para maging 10 na yung branches namin this year. Tama yun, no? Na parang yung ginawa mo, nag-focus ka na lang kaysa kung ano-ano pa yung pasukin mo, di ba? Napapabayaan mo rin yung existing business. And kaya rin ako may other business naman, ang ginawa ko, natuto ako mag-leverage. So, binigay ko sa mga karapat-dapat na tao. Sabi nga, di ba, mag-hire ka ng tao na mas magaling sa'yo. Huwag kang sabi na, ay, ayokong i-hire yan, baka galingan pa masyado. No. Mag-hire tayo ng tao na mas magaling sa atin. Kasi asset yon. Tapos yung taong yon, i-promote mo or bigyan mo ng opportunity na siya mag-handle ng ibang business mo. Although kailangan din medyo may patutok pa rin doon. Pero lahat na halos ng business namin ngayon, ang nag-handle, it's either asawa ko, si Nico, anak ko, and yung aking travel and tours, si Mika naman. Wow. So, kanya-kanya kami negosyo. And sila na yung, kumbaga, gina-guide mo na lang sila. Gina-guide ko na lang sila.